Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sa simula ay iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan, sa isang kapatagan sa Sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, ngayoy magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit upang mataniyag tayo at huwag nang magkawatak-watak. Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan. At pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig, kaya't natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon, pagkat dooy ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao, at mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong panahon ng globalization, ang isang bagay na madalas maranasan ng mga tao ay mahirap magkaintindihan ang mga tao dahil sa language. Iba't iba ang lingwahe ng mga tao. Madali sanang mag-travel, pero pagdating sa isang bansa, hindi naman tayo makapag-communicate sa iba. Madaling gumamit ng internet, pero marami mga website ay hindi naman natin mapapakinabangan dahil sa iba ang language na ginagamit. Totoo na may Google Translate, pero ang hirap na palagi na lang tina-translate at hindi pa tayo sigurado kung tama ang translation. Parang naging salot sa atin ang iba't ibang language. Ito rin ang karanasan ng mga tao noon. Mahirap pagkaintindihan dahil sa presensya ng maraming mga lingwahe. Pero ayon sa paniniwala sa Bible, na ang pagdami ng language ay dahil sa kayabangan ng tao. Hindi naman ganyan noon. Si Noe sana ang nagsimula ng bagong pagkatao, ng bagong pamamaraan na iwasan na ng tao ang kasalanan. Pero hindi ito nangyari. Si Noe mismo ang unang taong nalasing. Ang paglalasing ay nagsimula sa kanya. Habang siya ay lasing, pinagsamantalahan siya sexually ng kanyang mga anak na babae. Lumaganap uli ang kasalanan. Ang mga tao noon ay gumagamit ng bagong technology. May bago silang building instrument at building method na discover nila ang paggamit ng tisa. Ito ay putik na niluluto upang matuyo at matibay ito at madaling gamitin sa pagtatayo ng building. Natuklasan nilang gumamit
ng alkitran bilang semento upang pagdikitin ang mga tisa. Gumamit sila ng matataas na tore. Gumawa sila ng mataas na tore sa Babel na maging tanda ng kanilang kadakilaan at ng kanilang pagkakaisa. Maganda naman ang balak nila na maging tanyag at hindi magkawatak-watak. Pero wala ang Diyos sa kanilang project. Gawa ng gawa sila na hindi isinasang-alang-alang ang Diyos. They behaved as if they were independent from Him. Ito'y parang kasalanan ni Adan at ni Eva na magpapasya sila nang walang pagsasang-alang-alang sa gusto ng Diyos. Gusto nilang maging tulad ng Diyos. Kaya sa halip na magkaisa, nagkawatak-watak sila. Naggulo ang kanilang pananalita. Hindi na sila magkaintindihan. Naghiwa-hiwalay na sila. Kung wala ang Diyos, magkakahiwa-hiwalay ang sangkatauhan. Hanggang ngayon, pinagpapatuloy ng tao ang pagtatayo ng Tore ng Babel. Maraming mga projects, mga paggamit ng technology na hindi isinaalang-alang ang Diyos na may likha ng lahat. Ngayon, marami ang nagagawa ng tao na noon ay hindi natin ma-imagine. Isipin na lang natin ang pagpalipad sa himpapawid. At faster than the speed of sound pa. Isipin na lang natin ang pagpunta sa buwan at ang pangarap ang puntahan ang iba pang mga planets. Isipin na lang natin ang paggawa ng robots at paggamit ng artificial intelligence. Isipin na lang natin ang advances sa medicine, sa agrikultura, sa pagtatayo ng mga buildings. Nagagamit ang mga advances na ito na hindi isinaalang-alang ang Diyos. Kaya nasisira ang kalikasan. Kaya pati na ang tao isinasantabi, lalo na ang mga mahihirap. Kaya nagkakaroon ng climate change dahil sa global warming. Nagtatayo tayo ng Tore ng Babel. Ang project na ito ay magdadala ng kasiraan sa tao at sa samahan ng sangkatauhan. Hindi naman masama ang kaunlaran kung ito ay gumagalang sa karapatang pangtao, kung ito ay gumagalang sa batas ng kalikasan, kung ito ay naaayon sa wastong moralidad ng tao. Not because a thing can be done that it is to be done. Hindi dahil sa kayang gawin, kaya gagawin. Tama ba ang gagawin natin? Dapat ito isang alang-alang, ang tama at ang mali. At hindi tayo makakapasya ng tama o mali kung hindi natin isialang-alang ang kalooban ng Diyos na may likha sa atin. Panginoon, bigyan mo po kami ng karunungan na mapaunlad ang kaunlaran ng aming pagkatao, ng aming relationship sa isa't isa bilang tao, at hindi lang umunlad sa technological at sa material resources. Gawin po ninyo kaming mas maging makatao. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.